good morning! Kamusta? Ayan, samahan niyo ako mag-bake ng ating corn muffins. And ayan na nga, unahin natin ang ating dry ingredients. Kailangan natin ng 2 cups of flour and 1 cup of cornmeal. So, sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ang aking cornmeal, dun po sa online sa my Orange app kasi wala akong nakita sa supermarket eh. So, hindi ko lang alam baka mayroong mabibili dyan malapit sa inyong lugar. And naglagay rin pala ako ng 3 teaspoon ng ating baking powder and 1/2 teaspoon ng salt. Ayan na nga. And haluin natin lahat ng mabuti ang ating dry ingredients. Pagkatapos yan, atin siyang isit aside. And hindi ko pala siya first time gawin. Nagawa ko na rin dati itong aking corn muffins and nagustuhan ng aking mga anak. Medyo matagal-tagal ko na rin yun na huling nagawa. Since kahapon ay exam week kasi ng mga bata, so maaga sila pumasok. So may time ako para mag-bake. Ayun, sinipag nga ako kahapon. So, yan. Nagustuhan nila. And yung 24 pieces, dalawa na lang natira kaninang umaga. And inubos naman ni Steve. And ayun na nga, isunod naman natin ang ating whipped ingredients. And yan na nga, kailangan natin ng 1 can of evaporated milk, any brand. And kailangan dapat yan is white sugar. Since wala akong white sugar kung ano available sa bahay, yun ang ginamit ko. 1 and 1/4 cup ng sugar. So, wash sugar and brown sugar yung pinaghalo ko. And kailangan rin po natin ng unsalted na butter. Pero pag walang butter, pwede naman pong margarine. Mas mura yung margarine. Kung ano lang pong available, pwede po yan. And haluin natin mabuti hanggang matunaw yung ating asukal. And kailangan din po pala natin ng 2 itlog. Ayan, ilalagay natin yung itlog 1 at a time. And then halo-haloin, mekos-mekos. Ayan na, nahalo na natin ang ating pinakahuling itlog. So, yun. And yan na nga, dahil na-mix na natin lahat ng ating wet ingredients, ilalagay naman natin ang ating naitabing dry ingredients. Hindi ko siya binuhos lahat hinati ko siya 2 beses. And then, haluin nating mabuti. Gumamit pala ako ng rubber spatula. And dahan-dahan lang po sa pag-mix and make sure na hindi siya ma-overmix. Kasi pag na-overmix natin, ang ating mixture, ang tendency ay magdadry ang ating muffins, which is ayaw naman natin mangyari. And kailangan din po pala natin ng 1 can of corn. Kaya nga, corn muffins. And hindi ko pala binuhos lahat kasi nagtabi ako for toppings. And yan, I grease my pan with butter or margarine. Depende po sa inyo. And gumamit din pala ako ng ice cream scooper para ilagay na natin yung mixture sa ating pan. So, pwede, kung wala kayong ice cream scooper, pwede naman kutsara or kung ano available po sa inyo. And ayan na po, nilagay ko na po ang corn, toppings na corn. Ayan. Continue lang yung process hanggang malagyan na natin lahat. So, yan lang naman. At pasensya na sa nag-voice over Bisaya po. Intindihin nyo na lang. Siguro naman ang importante nagkakaintindihan tayo. Ayun. So, ayan. Isinalang ko na. Hindi ko pala naisabi na nag-preheat pala ako ng 330 degrees Celsius ng 10 minutes bago ko isinalang ang ating corn muffins. And ayun na nga, may natira pa tayong mixture ng ating corn muffins. Hindi naman siya abot na ng 22 pieces doon sa pan. So, dyan ko na siya nilagay. So, parang yun na rin ang bread ko. Yun na nga yung kinain ko kahapon. So, yan lang. Ayun. Naisalan natin. Hindi pa siya totally luto, pero umaalsa na siya. So, yun. Nagustuhan na ulit ang aking mga anak at naubos po nila. So, yun lang naman. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching, everyone. God bless. Bye-bye. Salamat po sa lahat na support sa akin. Bye-bye.